Hi guys! This is Kimmerman from Kimmerman Studio at ito, nandito tayo ngayon sa Hobbylink Japan at samantalahin natin ang orders dito dahil naka-sale sila ngayon. So, ayan, may mga ano na sila, yung mga schedule na mga magre-release in the future, and yung mga kits na meron dyan. So, yan, pwede kayong magtingin-tingin na dito ngayon kung gusto nyo umorder. At speaking of order, paano ba tayo makaka-order? Tsaka yung idea, magkaroon tayo ng idea kung ano yung mga prices ng shipping fee. So, for example, ito meron na ako ditong prospect na bibilhin sa cart. So, kunyari nakahanap na kayo ng mga items nyo na ilagay nyo na sa cart, add to cart. So ito na, mapupunta yan dito sa go to cart and check out. So if you click that, mapupunta kayo ngayon sa shopping cart handling method. So this is yung unang-unang makikita nyo dyan, choose order handling. If you want to ship now after paying these items, you can do so. But if you want to do a private warehouse kung saan may imbak muna yung items nyo sa warehouse for about 120 days, you can do so also. So yan, sa private warehouse ganito ang mangyayari. If you will click the private warehouse, makikita nyo yung items dito. Ayan na, so in stock, tapos kung ilan siya, so yung quantities ng item, tapos order summary, ayan na yung ma-charge sa'yo. So walang shipping fee charge kung ilalagay mo muna sa private warehouse. So again, walang shipping fee pag ilalagay mo muna sa private warehouse. So pag binayaran mo yan, proceed to check out, yan lang ang i-charge muna sa'yo, mababayaran mo. So, kung gusto mo naman na i-ship out na sa iyo, lalong-lalo na ngayon, may promo ang shipping fee nila. Ayan, ship now. Click mo yon. Mapupunta kayo dito sa choices. Ayan ang choices. So, proceed to check out. Makikita mo yung amount nung item na bibilin mo, which is ayan, yung 1,955, ganyan. Then, yung sa shipping estimate, eto siya. Ayan, may 10% off now. Kaya, eto yung advantage kung bakit ko ina-avail minsan yung private warehouse, kasi hinihintay ko na magkaroon ng shipping promo. Kasi may time na kapag umorder ako, walang shipping promo. Kaya, nilalagay ko muna sa private warehouse. So, kapag nagkaroon na ng shipping promo, saka ako siya ship. So, ito siya. Tingnan nyo, ha. So, ang item na to is 4 na Kotobukiya knuckles. So, maliit lang ang box niya. So, depende kasi sa box size yung presyo ng shipping fee. So, meron tayo dito yung small pack, Hobbylink Japan small pack. Ayan, makikita nyo dyan, 4 to 20 business days, pick up from Hobbylink Japan every Thursday. May kamahalan yan. Para na rin yung DHL Express. Hindi ko pinipili yan. Pag shipping fee to Philippines, ang pinipili ko, lalo kung isang maliit na item lang ang mga binibili ko, na pagkakasya naman yan dito sa Air Small Packet. So, ayan, 704. Yan yung mga estimate, ha? Tapos, ang susunod dyan, itong registered airmail. Ewan ko kung anong pinagkaiba ng dalawang yan. Pero almost the same lang naman. Kasi, 2 to 6 weeks ang airmail small packet. Ganun din naman yung air registered airmail. Ayun nga, ang pinagkaiba pala, trackable yung registered airmail. Pero I don't care. Mas pinipili ko pa rin tong yung not trackable kasi same lang naman at saka talagang dumadating naman sa post office to. Mind you, Japanese
couriers, maingat naman talaga sila. Ang ganda ng pagkakabalot or pagkakapaklagi ng ng items mo. So ayan, yan ang pinipili ko pag maliliit na items. Pag malalaking items naman, yung mga bulk orders, yung ginagawa ko tong surface parcel kasi ito yung pinaka mura. Ayan tingnan nyo. Malaking box niya, 1.5 meters, varies by country. Tapos yan, the cheapest shipping method for multiple items. Kaya yan ang inaano ko, yan ang ina-avail ko. Tapos included 10,000 Japanese yen in product value that will be paid on approval by Japan Post after an investigation. So yan, ang bad side lang nito, kapag sobrang dami ng iyong order, lalo dito sa Pilipinas, magkakaroon ka ng tax or charge sa custom. Putang inang custom yan, ang mahal maningil niyan. Kaya huwag kayong bibili ng more than 10 items or more than 10 kits. Much better, siguro mga palima-lima lang. Tapos kung kayang ma-avail dito sa airmail small packet, ito na lang yung gamitin nyo, mas mabilis. By the way, hindi pwede yung mga malalaking items o yung mga malalaking box na ipa-air mail small packet. Don't worry kasi kapag bumili ka naman ng mga items dito, kapag ang box ay hindi included sa airmail small packet, hindi na ilalagay ng Hobby Link Japan yung option na ito. Itong tatlong to, mawawala na yan sa option nila kapag malaking box yung kit na bibilhin mo. Ang magiging option mo na dyan, surface parcel, express mail service, DHL, at saka itong actually yung small pack, depende rin kasi yung small pack kapag isa or dalawang kit, pero kapag mga tatlong kit na malaking box, mawawala na yan. For example, ganito magdagdag lang tayo ng ibang item. Okay, halimbawa magdadagdag tayo ng items para makita natin kung hanggang saan yung papasok dun sa airmail pack. Medyo mabagal wait lang let's say punta na lang tayo sa sci-fi plastic model kits. Tingnan natin yung mga stock status, yung mga in stock, ibig sabihin yung mga available na. So for example, punta tayo sa item type, injection kits. Okay, yan mga injection kits. Let's say maghanap tayo ng eto, for example, try natin tong ano ba yung mga maganda dito, in stock. Ito, for example, Evangelion, in-add to cart ko. Tapos in-add to cart ko rin itong to in stock. Yan, naka-add to cart na. And for example, ano pa, ito yung Shokugan modeling project, add to cart. Okay, let's check it guys. Ayan, punta tayo sa go to cart and check out. So go to cart and check out. Let's say ship now. Tingnan natin. Okay, ship now. Okay, makikita natin na nawala na yung nawala na yung ibang airmail. Ito na lang, airmail parcel, yung trackable, yung available. Pero tingnan nyo, ang mahal, diba? 3,230. Tapos yung sa express mail service 2,500. Tapos yung DHL 4,100. Baka magulat kayo, sabihin nyo mahal na kagad yan. Honestly, naka-promo pa yan. Pag wala ng promo yan, mas mahal yan. Pero ito pa rin ang pipiliin ko, yung surface parcel, kasi mura siya. And aside sa mura, hindi naman ako nagmamadali na makuha yung item pag ganyan. At saka safe pa rin yan kasi ang ganda ng box talaga ng Hobby Link Japan. So ayan ang total mo, 14,168. Ang surface parcel 2,075, ganyan.
So, I hope may natutunan kayo kung ano yung mga price ng shipping fee. Depende sa dami ng kit na bibilhin nyo. You can try, guys, punta lang kayo sa site nila, Hobby Link Japan, hlj.com. Ayan, hlj.com. Para, ayan, magawa kayo ng account. Then, yan, makikita nyo, maka-canvas nyo kung magkano yung mga shipping fee ng item na gusto nyo as long as it's in stock. Okay, this is Kimmerman from Kimmerman Gunpla Studio. I hope may natutunan kayo dito sa short vlog na ito regarding sa shipping fee pricing ng Hobby Link Japan. Goodbye, God bless, take care, masalama, auf Wiedersehen, paalam sa inyong lahat.